Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So ngayon tuturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung flawless makeup routine ko na natural looking. Bago natin simulan to, i-make sure nyo muna na talagang nakapag-skin prep kayo para mas maganda yung magiging lapat ng makeup sa mukha nyo. Pag hindi kasi nag-skin prep, magmumukhang nakapatong lang yung makeup sa mukha nyo kumpara sa naka-skin prep na magbe-blend sa face nyo. Ito optional, gumagamit ako ng facial massager para mas mukhang leaf yung mukha ko at hindi bloated tingnan. Ang pinaka-trusted ko nga palang concealer, itong concealer ng Dasem na Korean brand. Pinagmimix ko nga pala yung brightener na shade tsaka yung shade na 2.75 para makuha ko yung exact shade ko. Kapag i-apply ko na nga pala siya sa mukha ko, gumagamit ako ng maliit na brush para ma-focus ko sa mga area talaga na gusto kong takpan. Pag nilagay ko kasi kaagad siya sa face ko, magmumukha rin akong parang naka-foundation. So, ayun ang goal ko na hindi mukhang foundation. Kaya brush talaga na maliit yung pinanga-apply ko para natural tingnan, di ba? Tapos naman kapag hindi pa ako satisfied sa coverage niya, nilalayer ko lang talaga siya and ang ginagamit kong pang-blend ay brush dahil masisip-sip lang siya pag sponge o puff yung ginamit ko para talagang ma-focus ko yung area. Brush talaga para hindi makain din yung coverage. Ayun, kino-cover up ko na rin yung kabilang side ng face ko para talagang ma-achieve na talaga natin agad-agad yung super kinis na mukha. O diba? Kitang-kita nyo, wala pang powder yan pero kuminis na. Pag may nakikita pa kayong pimple, i-cover up nyo pa rin siya para perfect. O, diba? Kita nyo. Ang kinis. Nice. Tapos, instead na loose powder, press powder yung ginagamit ko para magkaroon ng blurring effect at madagdagan ng light coverage yung mukha ko. Pero, makikita nyo na talagang na-blurred siya pero hindi mukhang naka-foundation ka. Pag loose powder, pag nag-fade yung concealer, mawawala na agad yung coverage sa mga tinatakpan nyo. Kumpara pag press powder, kahit mawala yung concealer, meron pang backup na coverage dahil sa powder. Next na ginagawa ko naman ay pinupunasan ko ng tissue yung kilay ko tapos ina-apply ko na yung brow gel para ma-stay niya in place yung kilay ko. Para kahit mahulas yung eyebrow product nyo, naka-style pa rin yung kilay nyo at hindi siya mag-move, di ba? Tapos magna-nose contour na ako. Kayo na ang bahala kung anong style ng nose contour ang gusto nyo. Ang nose contour kasi ang pinaka-bumubuhay sa makeup look. Kaya super importante nito. Tapos, para mas mukhang natural, hindi ako gumagamit ng lip tint. Ang ginagamit ko lang ay tinted lip balm para hydrated pa rin tingnan yung labi nyo at hindi mukhang may lipstick na nakapatong. Tapos, pupunasan ko ng tissue yung gloss niya para mas mukhang natural na. Tapos, kapag tuyo na yung brow gel, gumagamit ako ng pomade o kaya gumamit din kayo ng eyebrow pencil kung anong mas gusto nyo. Dinodrawingan ko yung kilay ko para mas umokay siyang tingnan. Tapos binabrush ko na rin para hindi mukhang harsh tingnan yung kilay. So ito yung before ko na ang daming acne marks. At ito naman yung after na sobrang kinis pero hindi halatang naka-makeup ka, diba? Ito rin ay perfect gawin sa school para fresh ka lang at hindi halatang naka-makeup. Ito yung itsura niya sa natural light, sobrang kinis at walang bakas ng chismis. So, dito ko natatapusin. See you sa next makeup tutorial. Bye!